Binibenta ito ngayon 120. Ay, luma na yan eh. Nung araw pa yan eh. Hindi mo bibilin? Hindi. Pwedeng ano, bibilin. Kaya lang, hindi ganun kamahal. 4,000 daw yan ngayon ay. Bibilin mo? Ay, Pero kung 4,000 mahal yun? mahal. Bakit? Gumagana pa ba siya, ha? Yung ang... Sa tingin po, magkano po ito? Tatingin ko dito. Ngayon? Ngayon, ito po mga ano na lang to kasi lumang sa style na siya eh. Kaya nasa ano na lang siya, 900, 1,000. 4,000 po binibenta yan ngayon. Ito, Mahal po ba? napakamahal naman. Sa tingin mo magkano to ngayon? Alin? Ito. Ano siguro malagyan. It will remind us of the past, of how happy we were, how sad we were when we were kids. Huwag mo itapon. Lagi mong tandaan, may isang tao na nagpawis para maipundar yan noon. Kung TV man yan, electric pan yan, simbolo yun ng pawis at pagod na nagtrabaho OFW yung nanay mo o yung lola mo. Binili niya yun, naipundar niya yun. Yun yung pinaka-trophy niya eh. Kung nasa naman siya, masaya siya dahil nakikita niya. Kita mo yung pinundar ko hanggang ngayon, may bilang pa sa mundo. The memories are priceless. So, yung mga vintage items na tinatawag natin ngayon, yun yung mga bagay na talagang nakatouch sa ating everyday lives nung bata tayo. Na-imagine ko na gumawa na ako ng listahan ng mga 30 years from now, ano ba yung mga vintage. 60 to 100. Yung pagpunta dyan sa mga different places is, ano rin, doon ka rin makakakita ng variety. And then of course, makikita mo rin yung particularities ng lugar in terms to collecting. No? Ano ba yung mga collectible na nandun sa isang lugar. Marami dyan is sinusunog na lang. Yung lalo sa mga probinsya. Kunyari mga comics na luma, mga dokumento luma, sinusunog na lang. Yun ang sad. So, importante rin na may reach ka. Tsaka yung education din namin bilang picker, kasi pag hindi mo alam ang kwento behind any items, di wala ring value yun. Item lang yun or isang physical na material na bagay.